Formal nang pinasinayaan ang pagbubukas ng bagong Metro Manila Film Festival o MMFF Auditorium dito sa head office ng Metro Manila Development Authority o MMDA, kung saan dinaluhan din ito ng iba't ibang mga artistang kalahok para sa MMFF 2023. Pinangunahan ni MMDA Chairman at MMFF Overall Chair Attorney Romando Don Artes ang pagpapasinaya sa pasilidad kung saan dumalo rin ang alkalde ng lungsod ng Pasig na si Vico Soto upang magbigay ng kaniyang suporta. Ito po ang magiging tahanan o teatro ng MMFF. May 152 mga theater seat ang nasabing auditorium kung saan layo nitong paunlarin at patuloy na ipalaganap ang kahalagahan at kulturang hatid ng Philippine cinema. Kasabay ng inaugurasyon ay ang pag-imbita sa publiko ng mga cast ng 10 pelikulang kalahok sa festival gaya ni Piolo Pascual, Eugene Domingo, Alden Richards, Dingdong Dantes, Enchong D, Kylie Versosa, Derek Ramsey, Alessandra De Rossi, Christopher De Leon at marami pang iba. Kaugnay nito ay nagpaabot din sila ng mensahe sa publiko hinggil sa kahalagahan ng pagtangkilik sa pelikulang Pilipino. Ayon sa kanila, bagamat talamak na ang ibang plataporma sa panonood ngayong kasalukuyan, ang patuloy na pagsuporta sa industriyang ito ay malaking tulong dahil ito ang bumubuhay sa pamilya ng mga nasa likod at harap ng kamera. Dagdag pa rito ay hindi rin magpapalabas ng mga international films sa durasyon ng festival upang maiangat ang industriya ng pelikulang Pilipino sa bansa. Samantala, para naman sa mga nagpaplanong tumangkilik na mga pekeng tickets na ibinebenta online, nagpaabot ng pahayag si Artes. Masasayang lang ang pera nila ng mga bibili. Kaya nga ang sinasabi natin, huwag tangkilikin itong mga ibinebenta, especially online. Dahil may mga security features po, yung passes po na ating inilalabas. At yan po ay alam ng mga sinihan. So, pag pinresent po yung mga fake na tickets na yan, madali pong mahuhuli. So, instead na nag-e-enjoy sila, magkakagastos pa sila, akala nila nakatipid sila, napamahal pa sila, at pwede pa rin po silang makasuhan. Ang mga pelikula ay mapapanood sa mga sinihan sa araw ng Pasko na tatagal hanggang ika-7 ng Enero sa susunod na taon. Mula rito sa lungsod ng Pasig, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.